Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kapatid. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah! Hallelujah! Ang sarap magpuri. Amen? Ang sarap magsamba sa ating tunay na Diyos in moments like this. And mga kapatid, amen. The more we seek God, the more we will trust on Him. The more we will be nearer to God. The more na hindi tayo magpo-focus sa ating mga sitwasyon sa buhay. Amen? So mga kapatid, let's read the Bible passage for today. Amen? At matatagpuan sa 1 John 5 verse 1 to 13. 1 John 5 verse 1 to 13. Kung meron kayong mga Bibles, pakibuksan nyo mga kapatid. 1 John 5 verse 1 to 13. Sabi dito, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. Verse 3, in fact, this is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. For every born of God overcomes the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Verse 6, this is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies. And it's the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. Verse 7, for there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood. And the three are in agreement. We accept human testimony, but God's testimony is greater, because it is the testimony of God, which He has given about His Son. Verse 10, whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because he have not believed the testimony that God has given about His Son. And this is the testimony. God has given us eternal life, and His life is in His Son. Whoever the Son has life. Whoever does not have the Son, God does not have life. Verse 13, the last verse. I write these things to you. Believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Before we proceed mga kapatid, let us pray. Father God in heaven, we give you thanks, we give you praise. Napakagandang umaga, napakagandang araw, O Diyos, na ginawa mo. Inihanda mo sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak, O Diyos, upang sambahin ka, purihin ka sa espiritu at katotohanan. Lord, salamat sa araw na ito. Hallelujah, at maririnig namin at mapapag-aralan ang iyong salita na kung saan namin nararanasan ang iyong kapangyarihan. Lord God, we pray na buksan mo ang aming mga puso't isipan, ang aming spiritual na mata. Lord God, para maunawaan namin ang kalaliman ng iyong karunungan, ang kalawakan, O Lord, ang kalawig ng iyong pagmamahal at habag sa bawat isa. Lord, salamat at alam namin marami kang ituturo ngayon sa amin, O Lord. At dalangin namin ang pusong bago, O Lord, a teachable heart, O Lord, a pure heart, a new heart that you will put in our lives, O Lord, para matanggap ang mga pagtuturo mo, masakit man ito, O Lord. Okay lang, O Lord, basta't maitama mo kami, O Lord. Lord, salamat at kung meron ka pang nakikitang pagkakasala, karumihan sa aming puso't isipan,
Kami nagpapalinis ng banal na dugo ni Jesucristo, Lord. Lord, we pray na maging karapat-dapat kami sa iyong harapan ngayong araw na to sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Lord, itago mo lang ang iyong lingkod sa likod mo, O Diyos, at ang maitaas ang pangalan ni Jesus sa aming kalagitnaan. Sa lahat ng nanonood, O Lord, nakikinig ng iyong salita, dalangin ko, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong salita na sa kanila ang magbago ng kanilang pananampalataya at magpatatag, O Lord, ng aming relasyon sa iyo, Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, at magbigay ng assurance, ng pag-asa, ng kasiguraduhan, O Lord, na meron kaming buhay na walang hanggan after this temporary life. Lord God, sa iyo lamang ang kapurihan, sa iyo lamang ang kalalatian, sa iyo lamang ang kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, sa binasa natin, 1 John 5, verse 1 to 13. Amen. Our monthly theme for today is firm foundation. Mga kapatid, kailangan ang matatag na pundasyon in moments like this. Amen. At ang matatag na pundasyon natin, mga kapatid, we can practice it only through faith. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Pero ngayong araw na to, mga kapatid, amen, mararanasan natin, amen, ang kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At we will undergo today an examination, a test of faith. We will examine, amen, amen, ang ating mga kanya-kanyang pananampalataya. Amen. Pagkat sabi sa 1 John 5 verse 13, I write these things so that things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Kapatid, gaano ka kasigurado na meron tayong buhay na walang hanggan? What is your assurance, kapatid? That after this life, we will have eternal life. Amen. Maraming tao ngayong natatakot mamatay dahil sa COVID. Hindi kapatid sa COVID, kundi hindi nila alam kung saan sila papupunta pag namatay. Amen. Do you truly believe? Naniniwala ka nga ba talaga? 2 Corinthians 13 verse 5, basahin natin. 2 Corinthians 13 verse 5. Amen. 2 Corinthians 13 verse 5. Sabi dito, examine yourselves. Amen. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Examine ourselves to see whether you are in faith. Para makita natin na nasa tama kang pananampalataya, kapatid. Lagi kong sinishare sa inyo na lahat ng tao may pananampalataya. Ang tanong, nasa tama bang pananampalataya? Amen. Examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless, of course, you fail the test? Amen. You will realize that Jesus is in you after we finish the test, kapatid. At you will realize also that Jesus is not in you after also, kapatid, ma-finish natin yung test ngayong araw na to. This is testing and examining our faith. Tunay nga ba ang ating pananampalataya? Is it our faith genuine? Amen? Tunay ba, kapatid? Because our faith, kapatid, is very important
to endure until the end. Amen. Lagi kong sinasabi sa inyo, what matters most in moments like this is not your money, is not your properties, is not your work. What matters most in these moments is your faith, and we need to examine our faith if it is true or genuine. Amen? Mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, na ating tagapagligtas, na ating hukom, lahat tayo haharap sa Kanya individually. Sabi sa Hebrews 9 verse 27, for man was destined to live once. Amen. And after that, we will face judgment. Lahat tayo haharap sa ating Diyos. Amen. At dalawa lang, kapatid. Dalawa lang ang pwedeng mangyari on that day. On that judgment day. Amen. Dalawa lang ang maririnig natin kay Kristo. Una, well done and faithful servant. Amen. Yan yung isa sa mga maririnig natin kay Kristo sa ating pagharap sa ating matuwid na hukom. Well done, my faithful servant. Yung pangalawa, ano yun, kapatid? Ang pangalawang maririnig natin kay Kristo is, depart from me, I do not know you, you evil doers. Kapatid, napakasakit nung pangalawa kung yun ang ating marinig. Kaya mga kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, sa aking mga sharing, sa Bible study, sa mga preaching, okay lang kapatid na masaktan ka na ngayon. Wag lang on that day na ang maririnig mo napakasakit mula sa ating righteous judge. Away from me, I do not know you, you evil doers. Yun yung mga taong they rejected the grace of God. Amen. Amen. There are some who claims that they are secured. Maraming tao umaangkin na sigurado that one time in their lives, they pray Jesus to come in their lives. Pag may tinanong kang tao, gaano ka kasigurado na pagdating ng panahon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Maraming taong sasagot, one time in my life, I accepted Jesus Christ in my life. One time in my life, pinasunod ako ng isang pastor na tinatanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Marami namang pagsasabing they are in condemnation because of legalism. Hindi mo to ginawa, hindi mo to ginawa, hindi mo to ginawa. Kaya't di ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, only the scriptures, ang salita lang ng Diyos, will give us the correct balance how we can truly know that we are true Christians. Sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos, mabibigyan tayo ng correct, tamang balanse na kung paano natin malalaman na tayo tunay na Kristiyano. Hindi sa haka-haka mo, hindi sa haka-haka ng kapatid mo, hindi dahil sa sinasabi ng katabi mo, ng kapitbahay mo, ng pamilya mo, kundi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Being a Christian does not depend on what the world says with regards to you. Ang tunay na pagiging Kristiyano, malalaman lang natin sa pamamagitan ng pag-aalam kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Sabi kanina sa verse 13, balikan natin yung verse 13, 1 John 5 verse 13,
I write these things. Ano tong mga bagay na to? These things, buong book ng 1 John. Sinulat niya daw to to you who believe in the name of the Son of God. Sa lahat ng naniniwala sa anak ng Diyos na sa Jesucristo, para malaman mo na meron kang buhay na walang hanggan. To whom? Para kanino? To those who believe in the name of the Son of God. Sa lahat ng mga Kristiyano, the true believers, yung mga tunay na mananampalataya, kapatid. What purpose? Ano yung purpose? Ano yung layunin? That upon hearing of God, amen, the Word of God, the Spirit of God would apply into their hearts and they will have biblical assurance that they are converted. Para daw, pag narinig natin ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay ilalagay, ia-apply sa ating mga puso. At magkakaroon tayo ng kasiguraduhan biblically, biblical assurance na tayo'y nabago na nga. And we can say, some who think they believe and yet do not. Mamaya, pagkatapos natin ng preaching na to, pagkatapos ng examination, makikita ng ibang tao, makikita ng ibang kapatid natin, na akala nila nananampalataya sila, pero hindi pala. Mas maganda nang maaga nating malaman na hindi pala tayo nananampalataya. Amen? Series of tests so that we can examine our lives. So, our lives, so we can see if we are in the faith. That's the assurance. Kasiguraduhan, kapatid. Ano yung ini-expect natin ngayong araw na to? Amen? Yung mga tunay na mananampalataya, after hearing this preaching, will rejoice. Magagalak. Amen? Yung iba naman will remain hardened hearts. Amen? Yung iba, magmamatigas pa rin. Pusong bato pa rin. Yung iba, madudurog. Madudurog ang puso. And they will see, makikita nila na hindi pala nila kilala ang Diyos. Madali lang sabihin, Kristiyano ako. Pero after this preaching, kapatid, merong mga kapatiran, merong mga nakikinig dito na madudurog at sasabihin nila sa sarili nila, hindi ko pala kilala si Kristo. Excited na kayo sa examination, mga kapatid. Amen? John 3:16 says, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that for those who believe in Him shall not perish, but have eternal life. The one who believes shall have eternal life. Yung nananampalataya. Kaya ang title natin ngayon, tunay nga bang nananampalataya ka, kapatid? Napaka-importanting tanong. Madaling sabing naniniwala kay Kristo. Mamaya malalaman natin kung tunay nga bang naniniwala ka kay Kristo. Amen? Malalaman mo ang isang estudyante na nag-aaral pagdating sa exam, merong isasagot. Amen. At pag pumasa siya sa test, andun yung assurance na tama yung kanyang inaaral. At ngayon, pag pumasa ka sa test, yan yung kasiguraduhan na tama ang iyong pananampalataya. Pero kung bagsak ka mamaya sa test, it means not mali ang iyong pananampalataya. Yes, may pananampalataya ka, pero mali. Amen? Excited na kayo, mga kapatid? Amen? Do I truly believe?
nananampalataya nga ba talaga ko? Do I trust in Christ alone? Tanungin mo sa sarili mo. Do I trust in Christ alone? Kay Kristo lang ba ako nagtitiwala? Sa Kanya lang ba? Or I trust Christ plus something? Magkaiba yun, kapatid. Do I trust Christ alone? Kay Kristo lang ba talaga ako nananampalataya? Sa Kanya lang? Or nananampalataya ako kay Kristo plus sa iba? Amen? Diyan pa lang sa mga tanong na yan, kapatid, baka merong bumagsak na. At marami, alam ko. Amen? So many Christians today, when they are being pressed and pressed, amen? Ngayon, in moments like this, maraming Kristiyano, pag nagigipit, makikita mo sa mga post sa Facebook, makikita mo ang kanilang self-righteousness. Ano yung self-righteousness? Yung tao na ang akala niya tama ang kanyang ginagawa by his own eyes. Tama sa kanyang mata, pero hindi niya hinahambing ang kanyang pamumuhay according to the Word of God. That is self-righteousness, kapatid. Kung akala mong tama ang ginagawa mo dahil lang sa tama sa iyong paningin, pero hindi mo nire-refer ang iyong lifestyle sa salita ng Diyos, that is self-righteousness. Basta't wala akong sinasagasaan tao, mabuti ako, okay na ako. Kapatid, meron kang sinasagasaan. Yung Diyos mismo. Pag di mo in-acknowledge ang Diyos sa buhay mo, ang una mong sinagasaan, yung Diyos na gumawa sa'yo. Amen? A true believer is broken person. Ang tunay daw na mananampalataya, nadudurog, nababasag, nagdadalamhati pag nagkakasala. Kapatid, ikaw ba yan? Meron lang siyang kagalakan, meron lang siyang katahimikan at kapayapaan dahil kay Kristo. Hindi niya inaangat ang kanyang sarili, but He is always saying, not unto us, O Lord, but unto Thee be the glory and honor. Baka marami nang bumabagsak. Pasimula pa lang yan, kapatid, ang examination natin. Will not boast themselves and will not open doors of attention that will say, look at me. Pag shine ang isang Kristiyano, pag maraming na-accomplish ang isang Kristiyano, dapat hindi ito mangyaring look at me. Dapat, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are the one who enables me to do this. Ikaw ang mapapurihan sa buhay ko, Kristo. Ikaw, O Diyos, ang maluwalhati. Ginamit mo lang ako. I have nothing except Christ and Christ alone. Wala akong ibang pagmamay-ari, wala akong ibang meron kundi si Kristo at si Kristo lang. I no longer boast in flesh, but my hope in Christ alone. During COVID times, pinatunayan na wala tayong magagawa, kapatid. It is in Christ and Christ alone. A genuine believer will come to a point that will doubt their salvation. Ang tunay na mananampalataya, mayroong mga oras na dumarating, nagdududa tayo kung tayo'y saved, tayo'y ligtas ba o hindi. Am I saved? Am I not saved? Am I saved? Am I not saved?
Pero kapatid, ang sisiguraduhin ko sa inyo, ang tunay na believer will never doubt. Hindi siya magdududa na ang Diyos lang ang tanging pag-asa niya. Ulitin ko. Ang tunay na believer, pwedeng mag-doubt kung ligtas siya o hindi. Pero he will never doubt that God is his only hope. Amen. Verse 13. So that you may know that you have eternal life. We know that we believe because of these reasons. Yung mga binasa natin kanina. There is also a way that we know we believe through the witness of the Holy Spirit. Alam din natin, masasabi rin nating nanampalataya tayo. Bakit? Nung panahon, merong time sa buhay natin na may nangyari sa loob natin. May nangyari sa puso natin. May binago si Lord, mga kapatid. At alam kong naranasan niya yan. Okay? There is something inside of me happened before. There is supernatural occurred in me before. May nangyari sa kaloob-looban ko. There is light, merong liwanag. There is peace, merong katahimikan that God has shed in my heart at naranasan ko ang kanyang pagmamahal. Based on the doctrine of regeneration, salvation was not just a mere decision. Yung kaligtasan, hindi dahil nag-decide ka. Amen? That when someone is truly converted, God changes his nature. Ang tunay na nabago ay binago ni Lord ang kanyang nature. God changes their heart. Binago ni Lord ang ating mga puso. Regeneration of the heart. God writes in their hearts His laws. Sinulat ni Lord ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utusan sa ating mga puso. Amen. This is the promise of the entire covenant. Alam niyo mga kapatid, sa Old Testament, yung laws, yung mga utos, di ba, nakasulat sa tablet of stone. Yung dala-dala ni Moses galing sa Mount Sinai. Naalala niyo? Yun yung external. At anong nangyari? Ang daming utos nakasulat. Anong nangyari? Anong nakita natin? Disobedience. Amen. Disobedience. Hindi naman sinusunod ng mga Israelites. At ano nagiging resulta? Suffering, trials, death, defeat, pestilence. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, sa Jeremiah 31 verse 31 to 34. Punta natin yung Jeremiah. Jeremiah 31 verse 31 to 34. After Isaiah, it is Jeremiah 31 verse 31 to 34. Amen. Sabi dito sa Jeremiah 31 verse 31 to 34. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel. Kasi yung old covenant, mga kapatid, yun yung external. Amen. Lahat ng mga batas na kasulat at anong nakita? Anong nakita natin? Anong resulta? Disobedience. Pero sabi ni Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah, I will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt. Because they broke my covenant, though I was a husband to them, declared the Lord. This is the covenant I will make with the people of Israel. After the time, declares the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor to say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Amen. Yung external is, it leads to disobedience. Pero yung new covenant ni Lord, ilalagay daw sa ating mga isip, sa ating mga puso, ang kanyang mga kautusan. Kapatid,
nature, pagkatao. If the nature is evil, the will is evil. Kung sira ang pagkatao, sira ang kalooban. Amen. Alam niyo kapatid, yung kasalanan ng Kristiyano is hindi yung nawisikan siya ng putik, no? Yung kasalanan ng tao ay dahil sa karumihan within. Ang kasalanan ng Kristiyano ay dahil sa karumihan doon sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao. Amen. Kaya kung sira, kung evil, kung masama ang pagkatao, anong aasahan mong ginagawa? Masama rin. Amen. But alam niyo mga kapatid, sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Kaya dapat ang tao makiisa kay Kristo para mabago. At pag bago na yung pagkatao, bago na rin ang bunga niyan kapatid. Bago na rin ang pamumuhay niya. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo separate from Christ. That is self-righteousness. Our righteousness is in Christ alone. Our righteousness is Christ itself. Kaya kailangan ng isang tao si Kristo, kapatid. Wala kang magagawang mabuti kung ikaw ay walay kay Kristo. Akala mo mabuti, pero sa mata ng Diyos, that is self-righteousness. Amen. Matthew 7 verse 20. Ano sinasabi sa Matthew 7 verse 20? Sabi sa Matthew 7 verse 20, thus, by their fruit, you will recognize them. Sabi ni Kristo, thus, by their fruit, you will recognize them. Tingnan mo lang ang bunga, alam mo na kung anong klaseng puno. Amen. Pag nakita mo yung bunga ng mangga, amen, alam mo yung puno is mangga. Pag bago yung pagkatao, bago yung buhay. Amen. Pag masama yung pagkatao, hindi pa nababago, hindi pa tumatanggap kay Kristo, ano mang gawin yan, ang bunga niya, masama. Kahit sa paningin niya tama, sa paningin ng Diyos, masama. Mga kapatid. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Kailangan nating makiisa kay Kristo para mabago ang ating pagkatao. At pag nabago ang ating pagkatao, bago na rin ang magiging bunga ng buhay mo. Amen. Amen. I don't care how many scriptures, Wala akong pakialam kapatid kung ilang salita ng Diyos, ilang verse ang kabisado mo. Meron akong pakialam kung ano yung ginagawa mo. Amen. What do you do? Ano yung ginagawa mo? How do you live? What is your lifestyle? Paano ka nabubuhay? When Jesus was tempted, He did not defeat by quoting the scriptures. Amen. Nung tinempt si Jesus Christ 3 times ni Satan dun sa wilderness, hindi nanalo, hindi nagtagumpay si Jesus Christ by quoting only the scriptures, but obeying the scriptures He quoted. Amen. Amen. Kapatid, ganun din dapat tayo. Hindi natin mapapagtagumpayan ang sitwasyon natin ngayon. Hindi natin mapapagtagumpayan ang mundong ito kung alam lang natin ang salita ng Diyos. No. Ang importante, gawin mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos.
Amen. Blessed are those who hear the word of God and keep it. Amen. Amen. This is not wizardly. Ang Christianism, kapatid, is hindi magic. This is faith, pananampalataya. This is obedience. Pagsunod. Ang buhay ng Kristiyano is hindi paramihan ng alam. Ang buhay ng Kristiyano ay pasunuran, kapatid. Ilan ngayon ang nanonood? 24, 25, 30. Amen. Porket sarado yung worship service hall, hindi tayo makikiisa sa ganito. Kapatid, do you truly believe? Lockdown na, di ka pa makasabay sa congregational worship service. Kakalungkot. Do you truly believe? Amen. Test number 1. Amen. Introduction pa lang yung mga kapatid. Eto na. Yung test. Amen. Sinong ready na mag-exam? Ready ka na, Brother Kukoy? Amen. Exam. Test number 1. 1 John verse 5 to 6. Amen. Paki-write nyo sa comment. Amen. 1 John verse 5 to 6 para makita ng mga viewers natin, na mga kapatiran natin. Test number 1. 1 John verse 5 to 6. Amen. Hanapin natin, mga kapatid. Unang Juan chapter 1 verse 5 to 6. Basahin ko. This is the message we have heard from Him and declared to your God is light. To you, God is light. In Him there is no darkness at all. Amen. Ito daw yung message. Amen. Na narinig nila John. Amen. From Him and declared to you. At yun din yung isinishare sa atin. Amen. Maraming nakakita, nakasama si Kristo, narinig ang mga pangaral ni Kristo. Anong sabi? God is light. Ang Diyos daw ay liwanag. In Him there is no darkness at all. Sa Diyos, walang kadiliman. Verse 6, eto kapatid, pakinggan natin yung test number 1. If we claim to have fellowship with Him, kung inaangkin natin, nakilala natin ang Diyos, kasama-sama natin si Kristo, nananampalataya tayo sa Kanya, tinatawag natin ang ating mga sarili Kristiyano. If we claim to have fellowship with Him, and yet walk in darkness, pero nagnanatiling namumuhay sa kasalanan, sa kadiliman, we lie and we do not live out the truth. Mga sinungaling daw tayo at hindi tayo namumuhay sa katotohanan. Masakit, kapatid, okay lang yan. Kung sa number 1 pa lang, bagsak na tayo. Okay lang yan. Sino pumasa? Kristiyano ka, pero yung lifestyle mo madilim. Kapatid, bagsak. Kristiyano ka, pero meron ka pa rin bisyo, bagsak. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Jesus, Jesus, Lord, Panginoon kita, I believe in you. Umiiyak ka pa. Amen. Yung iyak at yung luha, tapos yung sipon naghahalo. Hallelujah. Pagkatapos ng Friday worship service, balik ka sa bisyo mo. Kapatid, you are a liar. Sabi sa salita ng Diyos. Balik ka sa mga makamundong kasalanan. You are a liar. At namumuhay ka daw, wala sa katotohanan. Tingnan natin yung mga politician sa Pilipinas. Lahat yan Kristiyano, kapatid. Amen. Nagsa-sign of the cross lahat. Ang kinila na Kristiyano sila. Amen. Pero ang ginagawa nila, corruption dito, corruption doon, self-interest, taliwas sa turo ni Kristo. Madali lang sabihin Kristiyano.
Pero sabi dito, if you claim that you have fellowship with Him, you know Him, you are claiming you are a Christian, but you still walk in darkness, you lie, and the truth is not in you. Amen. God has revealed Himself. Inihayag na ng Diyos, ipinakita na ng Diyos ang kanyang sarili through His Son, Jesus Christ. Amen. We have fellowship with Him. Christians. Amen. Alam niyo yung walk dito? Ang meaning ng walk? Walk in Greek means peripateo. Means to walk around. A style of life in all aspects, kapatid. Lifestyle. Kristiyano ka. Inaangkin mong Kristiyano ka. Mananampalataya ka ni Kristo. Ano ang lifestyle mo? Darkness. What is light? What is light? God has revealed Himself. Amen. Inihayag niya na yung sarili niya sa pamamagitan ni Yesu Cristo, because Jesus is the exact representation of the Father. Gusto mo makilala ang Diyos? Kilalanin mo si Kristo, kapatid. He reveals who He is. Nagpapakilala siya sa kanyang mga salita. Amen. He reveals what He commanded. Amen. Marami siyang pinapagawa sa atin. At makikita natin kung sino siya sa kanyang mga pinapagawa. God reveals His will. Pinapakita niya rin yung kalooban niya, ang kalooban ng langit. Amen. Yun yung light. Yun yung liwanag. Ano yung darkness? Kabaliktaran ng mga nasabi ko kanina. Amen. Darkness. Kung namumuhay ka, nabaliktad sa kalooban ng Diyos, you are in darkness. Kung hindi mo nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi ka nagba-Bible study, hindi ka nagbabasa ng Bible, you are in darkness. Kung hindi mo kilala si Kristo, you are in darkness, kapatid. Sasabihin mo, Kristiyano ka. Christian in darkness. Ang dami ng types of Christians. The entire style of life. Alam niyo sa mga kapatid, pag nakita niyo si Brad Aaron nagkasala, amen, once, at na-witness niyo, magkaiba yon. Amen, magkaiba yon sa unbeliever na patuloy na namumuhay, na akala niya tama ang ginagawa niya in his own sight. Ako, ano yung gustong sabihin ni Brad Aaron? Yung buong lifestyle. Yes, nagkakasala ako. Pero tingnan niyo yung lifestyle. Tingnan mo yung bunga. Kung yung punong mangga is may 10 bunga, ang 9 ay bulok. Mapapakinabangan niya. Yung isa lang ang okay. At magkaiba yon. Sa isang punong mangga na 9 yung okay, isa lang ang bulok. Amen. That's why lifestyle, the entire aspects of life. Amen. How do they live? Paano tayo namumuhay? Are you walking in darkness? Are you walking in a way that contradicts on what God revealed with regards to His will? Namumuhay ka ba na naaayon or opposite sa kalooban ng Diyos? Is it in contradiction to the will of God or in accordance? Yung buhay mo ba, kapatid, naaayon sa kalooban ng Diyos or contradiction, opposite, labag, taliwas? Dalawa lang yan, kapatid.
So marami tayong test ang pinagdadaanan niya. Maraming questions. Ikaw lang ang makakasagot niyan, kapatid. Amen. Are you walking contrary to the ways of this world? And your eyes were set upon to the will of God? Yun. Namumuhay ka ba in contradiction to the patterns of this world? Or namumuhay ka na naaayon sa mundong ito? Kung saan yung mundo nagsasaya, doon ka rin nagsasaya. Mas nagsasaya ka sa TikTok kung saan-saan. Sa Bible study, tinatamad ka. Masakit? Okay lang kapatid, masaktan ka ngayon. Huwag lang pagdating ni Jesus Christ. Mas prefer mo yung mga activities ng mundo, excited ka lagi. Pero sa mga gawain ni Lord, para kang napipilitan lang. Kapatid, magbago ka na. This is the time. Do you truly believe? Amen. To our children, sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, paano natin siya pinalalaki? How we raise them? Do we establish in our family the Word of God, the will of God? Or pinapalaki natin sila the same in accordance of the pattern of this world? John 12, verse 44 to 46. John 12, verse 44 to 46. Sabi dito, Then Jesus cried out, Whoever believes in me does not believe me only, but in the one who sent me. Kung sino man daw ang nananampalataya kay Kristo, hindi lang sa Kanya nananampalataya, kundi sa Diyos, sa Father na nagpadala sa Kanya. The one who looks at me is seeing the one who sent me. Yung mga matang nakatutok kay Kristo ay nakatutok din sa Diyos na siya nagpadala kay Kristo. I have come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in the darkness. Wow. Dumating daw si Kristo as a light, liwanag, para sa lahat ng nananampalataya sa Kanya ay hindi na mananatili sa kadiliman. So tama ang salita ng Diyos. Hindi nagko-contradict. Kung inaamin mong Kristiyano ka, kung inaamin mong nananampalataya ka kay Kristo, kung inaamin mong kilala mo si Kristo, pero namumuhay ka pa rin sa kadiliman, kapatid, nagsisinungaling ka. Pagkat sabi ni Kristo, So, I have come into the world as light, so that no one who believes in me should stay in the darkness. Amen. Ang Kristiyano dapat ang buhay paliwanag ng paliwanag. Pabanal ng pabanal, palinis ng palinis. Amen. A true believer will walk in the light and in accordance to what God has revealed about His nature and will. Amen. Sabi ni Charles Spurgeon, the prince of the preacher, if God gives you the grace to make you believe, He will give you the grace to live a holy life. Wow. Tama naman, kapatid. Tama. Kung binigyan ka ng ating Diyos ng grace para manampalataya, bibigyan ka rin ng grace para mabuhay ng banal. Nabigyan ka nga ng pananampalataya, tapos mananatili ka sa darkness. Kapatid, no, baka hindi ka naman talaga nananampalataya. Amen. But no one can constantly do this. Walang makakagawa nitong perfection. Total perfection.
pagkat nagkakasala pa rin tayo. But John continues, amen, amen, in test number 2. Yes, amen, sometimes we fall, sometimes we sin, pero hindi dapat yung buong lifestyle natin nasa kadiliman. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi araw-araw na lang pare-pareho ang pagkakasala mo. Yung kasalanan mo 10 years ago, hanggang ngayon kasalanan mo pa rin, kapatid. That's wickedness. Test number 2. Ano yung test number 1 natin? If you are claiming that you are Christian, but still walk in darkness, you are a liar. May pumasa? Kayo makakasagot niya. Test number 2. 1 John, verse 8 to 9. Abanti tayo ng konti. Kanina 5 to 6, ngayon 8 to 9. Test number 2. 1 John 1, verse 8 to 9. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just, and He will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Wow. Amen. Amen. The more God is hidden to men, the more self-righteousness we are going to find. And the more God is revealed to men, the more humility you will see. Kapatid, habang palayo ka ng palayo sa Diyos, habang di mo nakikilala ang Diyos, habang di ka nag-aaral ng salita ng Diyos, kapatid, the more na magtitiwala ka sa sarili mo, the more na makikita mo anang ginagawa mo ay tama in your own eyes. But, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, nagme-meditate ka ng salita ng Diyos, nag-a-attend ka ng mga Bible study, at nakikilala mo more and more si Jesus Christ, mga kapatid, you will see na mas lalo kang nagpapakumbaba. Kaya yung mga taong hambog, yung mga taong proud, mayayabang, kapatid, hindi niyan kilala si Kristo. Pagkat kung kilala mo si Kristo, kapatid, wala kang ipagyayabang. Lahat ginawa ni Kristo para sa iyo. Kung merong magmamayabang, magmayabang sa Diyos. Ano mang merong ka ngayon, kapatid, kung kilala mo ang Diyos, magpapakumbaba ka dahil ito'y gawa ni Kristo sa buhay mo. Another test is when you are already a Christian. Does not mean you are no longer sinning. Amen. If you are a Christian, it doesn't mean na hindi ka na nagkakasala. Amen. Sabi kanina, if we claim to be without sin, we deceive ourselves. Kung sinasabi mong hindi ka na nagkakasala, niloloko mo yung sarili mo. Christianity does mean perfection. Amen. But you recognize the sin and you see it as a sin. Yung kasalanan, nakikita mo na ngayong kasalanan. Kinong-consider mo na siya ngayon as kasalanan. Noong hindi ka pa Kristiyano, pare-parehas. Walang tama, walang mali. Lahat tama. Walang kasalanan. Amen? Pero ngayong Kristiyano ka na, nag-aaral ka na ng salita ng Diyos, nakita mo na ang liwanag sa buhay ni Jesucristo. Nakikita mo na ngayon yung kasalanan as kasalanan. Nakikita mo na ngayon yung kasamaan as masama. Noon, nung wala pa tayo kay Kristo, pare-parehas yan. Amen. Nakuha niyo mga kapatid. Amen. You will say a Christian life just looking on our sin. Being broken in it, broken in confessing it. No. Sasabihin mo ang buhay ng Kristiyano, makikita ko kasalanan, magmumorn ako. Madudurog ako dahil nagkasala ako. No, mga kapatid.
Ang pagiging Kristiyano, nakita mo yung kasalanan as kasalanan. Nagdalamhati ka, nagmourn ka dahil nagkasala ka. Amen? And you will experience the grace of God na pinatawad ka ng Diyos sa pagkakasala mo sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Amen? At makikita mo yung kagalakan na nanggagaling sa kaligtasan. Dahil hindi sa iyo mga gawa, kundi sa grasya ng Diyos. And makikita mo yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Na isa kang makasalanan, pero inako niyang lahat ang iyong pagkakasala. Ganon, kapatid, ang kaibahan ng Kristiyano. Ganon ang kaibahan ng tunay na mananampalataya. Nadudurog sa pagkakasala, nagdadalamhati pag nagkasala. Pero after that, nakikita natin yung great work ni Jesus Christ na tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan natin sila. Hallelujah. 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 What does confession mean? Ang sabi sa verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and forgive us on our sins and all our unrighteousness. Confession, mga kapatid, is sabihin mo, Lord, forgive me on my sins. That's not confession. You're asking forgiveness. Amen. Oh Lord, if I have sinned any, forgive me. That's not confession. You are asking forgiveness. Confession comes from the Greek word means homologeo. Sabihin nyo nga, homologeo. Alam naman natin ang meaning ng homo is like, the same. Logeo, to confess. So pag pinaghalo mo, to confess the same. Amen. The ministry of the Holy Spirit is to speak to us and convict us when we sin. Tama? Pag nagkakasala tayo, kinukonvict tayo, kinakausap tayo ng banal na Espiritu, nagkasala ka, Brother Aaron, nagkasala ka, Kukoy. Naging impatient ka, nawalan ka ng pasensya. Sinasabi sa'yo, lumagpas ka, nagalit ka kanina, nakasigaw ka. Sinasabi sa'yo ng Holy Spirit. Hindi ikaw yung nagsasabi, yung Holy Spirit, kinakausap ka. So to confess the same is you agree what the Holy Spirit is saying. Amen. What you spoke to me, God is true. Agreed. Agreeing with God over your sin. Amen. Yan pala yung confession. Pag nagkasala ka, kakausapin kayo ng banal na Espiritu. Brother Aaron, nagkasala ka. Nawalan ka kanina ng pasensya, nasigawan mo yung asawa mo, nagkasala ka. Ang confession, makiki-agree ka ngayon. Sasang-ayunan mo ngayon yung Holy Spirit, yes God, I've sinned, nagkasala ako. Yun yung confession. Nakikipag-isa ka sa Holy Spirit sa sinasabi niya. Kaya ang Kristiyanong nagsasabi na yung Diyos na nagkasala ka, ayaw pa. That's wala siyang confession. Amen. Hindi siya nakikipagsundo sa sinasabi sa kanya ng banal na Espiritu. Amen. Kung kinakausap ka ng banal na Espiritu, na anak, mali yung ginagawa mo, mali yan na bisyo yan. Hindi yan maganda sa katawan mo. Pero hindi mo siya pinapakinggan. Ini-ignore mo siya. So you do not have confession in your life. Hindi mo ina-acknowledge yung boses niya. Hindi mo ina-acknowledge yung conviction na binibigay niya sa iyong nagkasala. Na dapat, as a Christian, we need to confess. Sabi sa verse 9, if we confess, makipag-ayon ka sa sinasabi sa iyo ng banal na Espiritu na nagkasala ka. Yes, Lord, tama ka, nagkasala ako. Pahingi ng kapatawaran. Yun yung true confession. Amen. Amen. A true believer is marked by confession.
Ang tunay na mananampalataya ay nakikita sa kanyang buhay ang confession. Yung pag sinabi ng banal na Espiritu na mali yung ginawa mo, sasabihin mo, yes, Holy Spirit, mali talaga, sorry, patawarin mo ako. Hindi yung magmamatigas ka pa. Hindi, tama, kasi ginawa niya ganun. No? You will justify. No? Amen? A true believer will marked by confession. Amen? Amen? Alam niyo yung tunay na mananampalataya? Nakikita niya ngayon yung liwanag na noon hindi niya nakita. Nararanasan niya ngayon yung joy na noon hindi niya naranasan. Nakikita niya ngayon yung pagmamahal ni Kristo na noon hindi mo nakikita. Amen. Nabdudurog ka ngayon sa pagkakasala mo na noon okay lang sa'yo magkasala ng magkasala. At sa pagkadurog, pagdadalamhati mo ng pagkakasala mo, nakikita mo yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Thank you, Jesus. Kaya pala kailangan mong mamatay para sa akin pagkat ako'y masamang-masama, malalang-malala ang aking pagkakasala. Amen. But you still never reach the point of perfection until you step glory sa pagbabalik ni Kristo. Is your life marked by confession? The sin brings you to agree with God over your sin. Nakikipagsundo ka ba ngayon kay Lord? Sa Holy Spirit na pag nagkasala ka, oo, Holy Spirit, nagkasala ako. Or ini-ignore mo lang ang conviction ng banal na Espiritu. Amen? Alam niyo mga kapatid, noon, pag nagkakasagutan kami ni Sister Shin, pag nag-aaway kami ni Sister Shin, okay lang sa akin. Kahit ilang araw di kami magbatian. Pero nung binago ako ni Lord kapatid, hindi ako mapakali na hindi ako humingi ng sorry. Amen. Magpakumbaba. Ganun kapatid. Ang mark by confession. Amen. Amen. Fundamentally, by nature, we are changed. But to work out that change will take a lifetime. Kailangan. Ang lifetime. Until we will be perfected. Until glory. Amen. Eto mga kapatid, makinig kayo. If you will say you have a new relationship with God, tatanungin ko kayo. Amen. Alam ko, sasabihin nyo, meron akong bagong relasyon sa Diyos. Dati noon, wala akong takot sa Diyos. Meron akong bagong relasyon ngayon sa Lord. Amen. Magba-Bible study na ako. Nag-worship na ako sa Kanya. Nagpi-meditate na ako ng Word. Nagpi-pray na ako sa Kanya. Kapatid, another question. Kung meron kang bagong relasyon sa Diyos, may bago ka rin bang relasyon sa kasalanan? If you have a new relationship with God, do you have also a new relationship with sin? Kung dati friend kayo ng kasalanan, ngayon, magkaaway na ba kayo or friends pa rin? Madali lang sabihin, may bago kang relasyon sa Diyos. Ang tanong, may bago ka bang relasyon sa kasalanan? Kung yung kasalanan noon, friends kayo. Ngayon, friends ba kayo? Or magkaaway na kayo? Masakit? Amen? This is the evidence. Same kapatid sa kasal. Kung ang tao, kung isang lalaki kasal na, may asawa na, yes, may bago na siyang relasyon ngayon. Amen? Kasal na siya. Sa Facebook, bago married. Amen? Married. Ang tanong, kung kasal ka na, may bago ka bang relasyon sa ibang babae? Or parehas pa rin? Ako niyo sabihin pa rin. Kung kasal ka na, kung dati nakikipag-fling-fling ka pa sa mga ibang babae, ngayon kasal ka na, dapat bago na yung relasyon mo. Hindi na gaya nung dati. Ganon din sa kasalanan.
Kung may bago ka ng relasyon sa Diyos, dapat bago na rin ang relasyon mo sa kasalanan. Dati friends kayo ng kasalanan, ngayon magkaaway na kayo. Huwag mong sabihin, I believe in you, Jesus, you are my Lord, you are my Savior. Hallelujah, praise the Lord, I worship you. Pero yung kasalanan, friends pa rin kayo, kapatid, nagsisinungaling ka. Niloloko mo sarili mo. Amen. Masakit ata yung word ni Lord ngayong hapon. Pakunti ng pakunti yung nanonood. Amen. Kapatid, okay lang masaktan ka ngayon. Huwag lang sa pagbabalik ni Kristo na maririnig mo, away from me. I do not know you. You evildoers. Amen. By this, amen, sabi ni Charles Spurgeon ulit, the nearer the man lives to God. Kung ang isang tao palapit na namumuhay sa Diyos, the more intensely has to mourn over his own will heart, his own evil heart. Habang palapit tayo kay Lord, habang mas nakikilala natin ang Diyos, mga kapatid, makikita natin, magdadalampati tayo sa kasamaan ng ating mga puso. Pero kung mas malapit ka sa mundo, kapatid, yung kasamaan ng puso, ginajustify ng mundo na tama. Pero pag malapit ka kay Lord, makikita mo na yung puso napakasama. At magdadalamhati ka sa kasamaan ng iyong puso. Amen? That is test number 2. Test number 2 is the Christian is marked by confession. Number 3, may pumanasab na ba? 1 and 2? Kung 0 ka, okay lang kapatid. Amen? May number 3 pa naman. Tingnan natin kung papasa sa number 3. Amen? Number 1, kung Kristiyano ka daw, kung naniniwala ka daw kay Kristo, pero sa dilim ka pa rin namumuhay, naglisinungaling ka. Number 2, confession, na dapat nakikipag-agree ka sa banal na spirito pag nagkakasala ka, ina-acknowledge mong mali talaga. Humingi ka ng tawad. May pumasa ba 1 and 2? May number 3 pa naman. Tingnan natin, kapatid, kung papasa tayo. Amen? Number 3, test number 3. 1 John 2, verse 3 to 4. Amen? Amen? 1 John 2, 3 to 4. 1 John 2, verse 3 to 4. We know that we have come to know Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands, is a liar, and the truth is in that person. Hallelujah. Ang sakit na naman ito, kapatid. Hallelujah. We know that we have come to know Him. Alam daw natin kung kilala natin si Kristo at nakikipag-isa tayo if we keep His commands. Kung sinusunod natin ang Kanyang kalooban, ang Kanyang mga salita. Whoever, sino man daw na nagsasabing, kilala ko si Kristo, siya yung aking Panginoon. I confess in my mouth that you are my Lord and my Savior. 5 years ago, I accepted Christ. I followed a prayer from the pastor that Jesus is my Lord and Savior. I know Him. But does not do what He commands. He is a liar. Ano mang sinasabi mo, kapatid, kung ano-anong pinagsasabi mo, pero di mo naman sinusunod ang kalooban ng Diyos, kapatid, nagsisinungaling ka. Amen. And the truth is not in this person. At ang katotohanan ay wala daw sa'yo. Amen. It's not enough that you will tell in your mouth, Lord, you are my Savior and my Lord. You're the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Hindi lang hari, hari ng mga hari. Pero sa buhay mo, sino yung hari? Ikaw pa rin. Kapatid, sinungaling ka. Pag Biyernes ng ganito, ang nasusunod yung sarili mo pa rin. Hindi si Kristo. Kapatid, nagsisinungaling ka. Amen. By this we know that we are Christians if we keep His commandments.
You do not know what is inside in my heart. Sasabihin mo, Brother Errol, di mo alam kung ano ang laman ng aking puso. Huwag mo akong i-judge. Pwede. Di mo ako kilala, Brother Errol. Di mo alam ang laman ng aking puso. Huwag mo akong i-judge. I really do love God. Mahal ko ang Diyos. I really do know Him. Kilala ko siya. What John says in verse 4. Wag mo nang sabihin kung anong laman ng puso mo. Sabi sa verse 4. Whoever says, I know Him. Kung sino man daw ang nagsasabing, kilala niya ang Diyos. But does not do what He commands. Pero hindi sinusunod ang sinasabi ni Kristo, ang kalooban ng Diyos. Salamat kapatid. Nagsisinungaling ka. Masakit, hindi si Brother Aaron nagsabi. Bible, kapatid. Hallelujah. Papasa kaya tayo sa test number 3. Excuse me. Keep is talking about style of life. Not talking about sinless perfection. Ang pinag-uusapan dito lagi is lifestyle. Style of life. Hindi yung perfecto ka na. Ano ba yung pamumuhay mo? Do you have a new relationship with God? Then you must have a new relationship with sin. Because you have no new relationship with God, commands. Amen. Bago na rin ang relasyon mo sa mga inuutos ng Diyos. Kung dati hindi mo sinusunod, dapat sinusunod mo na. Kasi bago na rin ang relasyon mo sa kasalanan. Amen? A Christian, sabi ni R.C. Sproul, a Christian is not only known by what he believes or affirms, but also by what he rejects and denies. Napakaganda. Ang Kristiyano daw is hindi dapat makilala lang kung ano ang kanyang pinapanampalatayanan. Kung ano ang kanyang faith, hindi lang dapat daw nakikilala doon. Nakikilala rin daw ang Kristiyano kung ano ang mga bagay na hindi niya ginagawa. Amen. Ulitin ko. Ang Kristiyano daw, ang tunay na mananampalataya, is hindi lang nakikilala kung ano yung pinapanampalatayanan mo, kung ano yung belief mo, kung ano ang faith mo, kundi nakikilala rin dapat kung ano ang mga bagay na di mo ginagawa. Bigyan ko kayo example. Ang Kristiyano naniniwala that my body is a temple of the Holy Spirit. Pero dapat ang Kristiyano hindi rin nagsisigarilyo, hindi nagiinom, hindi nagbibisyo, nagdodroga, pagkat ang kanyang katawan ay templo ng banal na Espiritu. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi lang kung ano yung pinapanampalatayan mo, dapat kung ano rin yung hindi mo ginagawa dapat. We know that the Word of God is the lamp to our feet and a light to our path. Amen. So dapat ang mga hindi mo rin ginagawa, yung mga activity sa mundo na hindi naman magpapatatag ng iyong pananampalataya, kundi ang gawin mo, magbasa, mag-meditate ng Word of God para tumatag ang iyong pananampalataya. Amen. An unbeliever who don't care God's commands. Ang isang hindi nananampalataya, walang pakialam niyan sa mga utos at salita ng Diyos. Bakit? Ang ginagawa niya, yung akala niyang tama sa kanyang paningin, sa kanyang mata. That is self-righteousness. But if he is truly converted, kung tunay siyang binago na ni Lord, he will have a new relationship with God's command. May bago na rin siyang relasyon sa mga utos at salita ng Diyos.
He will want to know God's will for his life. Gusto niyang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. He will want to obey God's word. Yung wants niya, gusto niyang masunod ang mga salita ng Diyos. He asked for the power of obedience. Gusto niyang sumunod sa Diyos. He will confess his sin when he found himself breaking God's command. He will have confession. Pag natagpuan niya ang kanyang sarili, kinausap siya ng banal na spirito na nagkasala ka, you have broke the God's command. This is the evidence of a true conversion, kapatid. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan, kapatid? Is it found in you, kapatid? A true believer must struggle. Dapat nakikipaglaban tayo. Dapat meron tayong force, my effort, my desire to obey God's will. May katsagaan, may effort, nagnanasa na masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yun yung tunay na mananampalataya, kapatid. Do we desire? Nananabik ba tayo pagdating ng Friday, pagdating ng Bible study? Or nauobliga lang tayo, kapatid? Is the Word of God is precious to your life? Mahalaga ba? Valuable ba ang salita ng Diyos? Or merong Bible study ngayon, merong event dito, ang pinili mo yung event? Merong worship service ngayon at merong invitation sa iyo sa iba, ang pinili mo yung invitation ng iba? Do you desire, kapatid? Is the Word of God precious in your life? So often, I'm lazy studying the Word of God. I'm not desiring God's Word. Now, it kills you if this is happening. There's something happened to you. Kung ngayon nasasaktan ka na hindi ka nakakapagbasa ng Bible, kapatid, merong nangyayari sa loob mo. Amen. Bakit? Prior to our conversion, bago pa tayo binago ni Lord, wala tayong pakialam kung nagbabasa tayo o hindi. Pero ngayon, naapektado ka pag di ka naka-attend ng Bible study, may nangyari sa sarili mo, kapatid. Amen. Amen. May pumasa ba sa test number 3? If we are claiming a Christian, but we are not keeping His commands, amen, we are a liar. May pumasa ba? I don't care. Di mo na kailangang sabihin ang laman ng puso mo. Titingnan ko lang kung ano ang ginagawa mo. Amen. For the abundance of the heart is what the mouth speaks. And where is your treasure? There your heart also. Pag mahal mo yung mundo, mas marami yung time mo para sa mundo. Pag mahal mo yung langit, ang lahat ng ginagawa mo, makamundo man ito, ay para sa langit. Ulitin ko. Kung sino mahal mo, dun ka mas bibigay ng maraming time. Kung mahal mo yung Diyos, amen, kahit magdamag mag-Bible study, kayang-kaya mo. Amen. Eh dati nga sa mundo, magdamag maghapon, nakayakap tayo. Amen. Ikaw ang makakasagot niyan, kapatid. Test number 3, pumasa ka ba? Do you desire the Word of God? Do you keep His commands? Meron ka bang bagong relasyon sa salita ng Diyos ngayon? Na noon wala kang pakialam, noon hindi mo mahal, ngayon mahal mo ba? Is it precious in your life? The Word of God. Amen. Ikaw ang makakasagot ng kapatid. Amen. Sino na ba naka-perfect? Test 1, 2, and 3. Lahat ba pasado o lahat bagsak? Pero madaling sabihin, Kristiyano ako. Amen? Amen. Test number 4. Baka pumasa na tayo dito. Baka lahat tayo 0 ngayon. Baka pumasa tayo sa test number 4. Amen? Test number 4. 1 John 2, verse 9 to 10. Amen. 1 John 2, verse 9 to 10.
Anyone who claims to be in the light. Amen. Ang sino man daw umaamin na nasa liwanag, na kay Kristo, nasa Diyos, but hates a brother or sister, is still in the darkness. Hallelujah. Kung sino man daw nagkiklaim na nasa liwanag, na kay Kristo, kilala ang Diyos, pero kinakamuhian ang kanyang kapatid, brother or sister, kapwa, is still in darkness, is nasa dilim ka pa pala, kapatid. Anyone who loves their brother and sister lives in the light. Kung sino man daw ang nagmamahal sa kapwa, na nabubuhay sa liwanag, and there is nothing in them to make them stumble. Mga kapatid, sabihin nyo, love. Amen. The greatest expression of biblical maturity is love. Amen. Pagmahal mo pa yung tao na kahit di nakaibig-ibig, mahal mo pa rin siya. Pinagpipray mo pa rin siya. Amen. Hindi mo binablock sa FB. Hindi mo ina-unfriend. Amen. That is the greatest expression of biblical maturity. Love. Huwag mong sabihin matured na Christian ka pag nangbablock ka sa FB. Pag ina-unfriend mo siya, kapatid, where is the love? At pagdating sa langit, magkita kayo, baka i-block mo rin. We must experience God's love for us to share it. It will flow, mga kapatid. Dapat maranasan muna natin ang pagmamahal ng Diyos para ma-share natin sa ating kapwa. Amen. The greatest. 1 Corinthians 13, verse 1 to 3. Malapit na tayo matapos. 13, verse 1 to 3. 1 Corinthians, ang sabi dito, if I speak in tongues of men or in angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom of all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can have mountains, but do not have love, I have nothing. If I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Mga kapatid, simplihan na lang natin. Ano man ang pinagpipreach ko dito, ano man ang pagtsatsaga ko sa araw-araw nating Bible study, ano man ang pag-i-encourage ko sa inyo sa araw-araw nating FB Live worship prayer, kung hindi ko mahal, kung wala akong pagmamahal, everything is nothing. Napaka-importante ang pag-ibig, mga kapatid. At ang pag-ibig ay nasusukat pag mahal mo pa rin ang tao pag hindi na siya kaibig-ibig. Pag inibig mo yung tao pagkat mabait at mabuti sa'yo, wala ka pang ginagawa, parehas. Quits pa lang kayo. May ginawa ka, may credit. Kung yung tao hindi kaibig-ibig, inibig mo pa rin. Kaya mga kapatid, kung meron pa kayong hindi napapatawad sa ngayon, patawarin nyo na. Amen. Patawarin nyo. That's for your own benefit. Ano man ang pinagagawa natin kung wala tayong pagmamahal sa bawat isa, everything is nothing. Amen? Okay. May pumasa ba sa number 4? Baka naman meron. Amen. Pero pag hindi mayroon ka pang hindi napapatawad, bagsak ka ulit sa number 4. Patawarin mo na, kapatid. Amen? So meron, sino may score na 4? Or lahat pa tayo 0? Amen. Test number 5, eto, last test. Pero marami tong test. 5 lang muna ngayon. Tingnan natin kung papasa na tayo sa test number 5. 1 John 2, verse 6. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Hallelujah. Parang mas mabigat to, kapatid.
Hallelujah. Last test number 5. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. We are not talking perfect conformity, kapatid. Hindi na natin kayang basta-basta na lang gayahin si Kristo. Amen. Pero kapatid, we are talking about is aim, goal, finish line. Do we desire? Do we desire to be like Christ? Is it our aim? Is it our goal? Na habang tumatagal tayong Kristiyano, nagiging kamukha natin si Kristo? Kasama ba natin yun sa plano natin sa buhay? Na sa paglabas natin ng bahay, dapat makita sa atin si Kristo. What is your ultimate goal? Bilang Kristiyano, kapatid, magpayaman, karoon ng mga ari-arian, para makapag-for good na sa Pilipinas? Is it your ultimate goal? Who are you seeking to imitate? Sino ang gusto mo gayahin? Yung mga artista? Kung ano ang forma ng yung iniidolong sa mga artista, sa mga celebrities? Ulitin ko. Who are you seeking to imitate? Sino ba ang ginagaya mo sa buhay mo? Yung sikat na celebrity? Yung trends sa mundo? Yung pattern ng mundo? Amen. Merong isang kwento. Sa Amerika, siyempre may snow. Amen. Yung tatay at yung anak is magbibigay pagkain dun sa maalaga nitang hayop. Yung tatay, siyempre, naglalakad. Yung anak, nakasunod sa tatay. Pero yung anak, sinisikap na yung footstep ng kanyang tatay ay doon mapasok yung paa niya. Kasi snow, di ba? Pagtapak ng tatay, pag alis ng paa, may maiiwan na footstep sa snow. Nakasunod yung anak ngayon. Amen? So, sinisikap niyang mapasok yung paa niya sa next step niya, doon sa footstep ng tatay niya. Anong mangyayari? Natutumba yung anak. Bakit? Mahaba yung hakbang ng tatay. Eh yung anak, maiksi yung paa, hindi pa kayang abutin yung next step. Natutumba. Amen? And again, yung anak, tatayo ulit. Gagayahin ulit, sisikapin ulit na may pasok yung kanyang paa doon sa iniwang footstep ng kanyang tatay. Matutumba ulit kasi mahaba yung akbang ng tatay kaysa sa kanya. Kung ikaw ang nakakakita niyan, kapatid, matatawa ka, di ba? Matatawa ka, di ba? Yung batang pilit na sinusundan yung hakbang ng tatay pero mahaba yung hakbang ng tatay, natutumba yung anak. Gusto niyang maisuot yung kanyang paa sa yelo, sa ice, sa snow. At kung napapanood mo, ikaw ang nakakakita, ngingiti ka, matatawa ka. Pero kapatid, hindi kaila sa'yo ang gustong sabihin ng bata. Gusto niyang maging parehas ng kanyang tatay. Kung ano yung ginagawa ng kanyang tatay, gusto niyang kung gaano kahaba yung hakbang ng kanyang tatay, pilit niyang ginagawang hakbangin rin. Gusto niya na maging kaparehas ng kanyang tatay. Kapatid, tatanungin kita ngayon. Who do you want to be like? Sino ba yung sinusundan mo? Sino ba yung gusto mong kapareho? Sino ba yung gusto mong maging kamukha? Sino ba yung gusto mong sundan? It is very evident, kapatid. If you talk like the world, you dress like a world, same heroes of the world, you live like the world, you love the world.
Kung ang pananalita mo, pananalita ng mundo. Kung ang pananamit mo, pananamit ng mundo. At ginagaya mo yung mga bayani ng mundo. Kapatid. At namumuhay ka kaparehas ng pamumuhay ng mundo. Kapatid. Very evident. Hindi mo may kakaila. Ang mahal mo yung mundo, hindi si Kristo. Masakit? Totoo. Kaya tinatanong kita ngayon, sino ba sinusundan mo? Sino ba ang gusto mong maging kahawig? Sino ba ang gusto mong makita sa sarili mo? Yung celebrity or si Kristo? Sino ba ang gusto mong makita ng kapwa mo sa sarili mo, sa mga pinagagawa mo? Yung sarili mo ba or si Kristo? Gaya ng bata, pilit na ginagaya yung hakbang ng kanyang tatay. Amen. Colossians 2, verse 6-7. Dito tayo magtatapos. Colossians 2, verse 6-7. Colossians 2, verse 6-7. Hanap niyo na mga kapatid. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, you need to continue to live your lives in Him. Sa Kanya, kapatid, hindi sa mundong ito. Gayahin mo si Kristo, hindi yung mundo. Manamit ka na makita sa buhay mo si Kristo, hindi yung celebrity ng mundo. Mamuhay ka para makita sa buhay mo si Kristo, hindi yung mundo, kapatid. Pagkat kung ganun yung pamumuhay mo, ang mahal mo yung mundo, hindi si Kristo. We are talking here about being a man like Jesus Christ. Do you desire to be like Jesus? Pinaplano mo ba? Nagnanasa ka ba? Ginugusto mo ba na maging kahawig si Kristo? Do you long to see Him? Gusto mo ba siyang makita? Inaasahan mo ba ang kanyang pagbabalik, kapatid? Are you excited in His coming? Alam niyo mga kapatid, dalawa ang klase ng pananampalataya ng Kristiyano. Unang pananampalataya, nananampalatayang Kristiyano kay Kristo as Savior para lang maka-escape sa impyerno. And hoping that Christ will not come soon. At sana wag munang dumating si Kristo, wag munang mapaagad, sana matagal pa bumalik para marami pang makuha sa mundong ito. Ganyan na ba yung pananampalataya mo, kapatid? If that is your faith, repent now. Hingi mo ng kapatawaran sa Diyos. Ulitin ko. Kung ang pananampalataya mo ay ginawa mo lang Savior si Jesus in the Lord para maka-escape, para makaiwas sa impyerno, at hindi mo inaasahan ang kanyang pagbabalik soonest, at kung pwede lang, matagal pa ang kanyang pagbabalik para marami pa ikaw makuha dito sa mundong ito, kapatid. That's not a genuine faith. A genuine faith is that we are eager, waiting for the Savior, Jesus Christ, to return. Ang genuine faith is excited ka lang bumalik si Kristo as soonest possible time. Are you excited na bumalik na si Kristo? Or sinasabi mo, wag muna ngayon. Sana matagal pa para marami pa akong makuha sa mundo. Kapatid, ikaw ang makakasagot na kung saan ang pananampalataya mo ngayon. Amen. Which faith you have? Aling pananampalataya ang meron ka? Do you truly believe?
May pumasa ba sa verse 5? As a number 5? Amen? Na dapat pala mamuhay tayo para kay Kristo. We just finished the test, kapatid. Natapos natin yung examination. Maybe some or almost all of us fails. Walang pumasa. Merong 4, merong 1, merong 2, merong 3, merong 0. Kapatid, okay lang yan. We are very blessed today for the test, kapatid. It is a grace of God that we hear His voice today. Narinig natin ang kanyang boses. God is a God of chances. God is merciful. God is gracious. Habang hindi pa bumabalik si Kristo, meron pa tayong chance na magbago, kapatid. Itama ang ating maling pananampalataya. Do we truly believe? Amen. Or kung ang pananampalataya natin ay para lang sa kagustuhan ng ating sarili. Amen. Ina-adjust natin ang pananampalataya to satisfy ourselves. No, kapatid. We need to adjust ourselves para masunod ang tunay na pananampalataya. Amen. God is a God who reveals everything into light. Ayaw ni Lord na manatili ka sa dilim. Ayaw ni Lord na manatili ka sa maling pananampalataya, kapatid. Amen. That's why there is a word of God. Amen. That's why ngayong araw na to, narinig mo ang salita ng Diyos. You are blessed. Na kung mali man ang pananampalataya mo, kapatid, kung hindi ka naman talaga tunay na nananampalataya, nakorek ka ngayong araw na to. And there is a chance na mabago ang pananampalataya mo. God is a Father who disciplines His child. Dinidisiplina tayo ng Diyos. A Father who corrects His child to be put back to His right path. Amen. Bago tayo makagraduate, may mga periodical examination para na-assess kung pumapasa tayo o tumatama ba yung inaaral natin. Para pagdating ng katapusan ng end of school year, papasa tayo at makakarating tayo sa next level. We are blessed today for this test. At least may time pa tayong makorek, kapatid. A Father who corrects His child to be put back to His right path, to a right faith. Ganun yung Diyos natin. Ganun yung Ama natin. Amen. Kinokorek tayo. Itinatama tayo para maibalik tayo sa tamang daan at sa tamang pananampalataya. Pag tama ang pananampalataya, tama ang pamumuhay, kapatid. Pag mali ang pamumuhay, mali ang pananampalataya. Sabi ni Jesus Christ, you will know them by their fruit. Better now before it's late. We have still time to be in the true faith. Amen. Glory to God, mga kapatid. And this is the Word of God for today. And I pray and I believe na marami tayong nauro sa atin si Lord. Let us all pray. Father God in heaven, we give you thanks, we give you praise, we give you honor, we give you glory. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita, O Diyos, na nagbago ng aming panampalataya. Kung anumang meron kaming maling pananampalataya, kinurek mo kami ngayong araw na Lord, salamat kahit nasaktan kami. Ang importante, O Lord, sa pagdating mo being a righteous judge, O Lord, harap kami sa iyo. We are assured na ang maririnig namin, well done, my faithful servant. Lord, salamat, dalangin namin na sa pagdating mo, O Lord, hallelujah, lahat kami, kilala mo, lahat kami makakapasok sa kaharian mo. Lord, salamat at dalangin namin sa aming pinagdaraanan ngayong sitwasyon, sa COVID, sa virus, O Lord. No, we know that you are in control. Lord, patatagin mo ang pananampalataya ng bawat isa. Huwag manghina, kundi, O Lord, patuloy na magtiwala sa kapangyarihan ng iyong pangalan, O Diyos. Lord, salamat. Bless us, O Lord. Bless all your children, O God. Bless Abu Dhabi, JSRK, O Lord, pagkat ginagamit mo ang iyong iglesia para sa kapurihan ng iyong pangalan. Lord, salamat. Dalangin ko, O Lord,
ng lahat ng iyong mga anak ay pagpapalain mo at ingatan sa buong linggong daraan, O Lord. At kasama-kasama ka namin. This is our assurance, O Lord, na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, O Lord. And Lord, salamat. Put in our hearts, O Lord, the eagerness, the willingness, and the excitement, O Lord, na antayin ang iyong pagbabalik. Salamat, O Lord. Sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang kalalatian, sa iyo ang kadakilaan. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagtuturo mo sa amin ngayong araw. Hallelujah. To give be all glory, honor, and praise. Glory to you, our God, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat mga kapatid sa makikinig. God bless you all. Hallelujah. 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 God bless you. We miss you all. God bless you all mga kapatid. Amen. Amen. Hi. Hi, God bless! Who is na biro? God bless. God See bless. you all. Mga Miss you all.